Kung nasa mataas ka na, parang eroplano na nasa taas ka, lumilipad. Kahit gaano ka kataas, babagsak at babagsak ka rin. At kaano ka man kataas, kaano man kataas ang eroplano, bababa din yan, no? So, wag po natin gawin sa buhay natin. Dapat lang po tayo ay kalagitnaan lang. So, may naalala lang ako sa ganito. Ibabahagi ko sa inyo, i-share ko na Ate Lolit, hi. Ate Lolit Vlog, Lolit Vlog. So, si Lolit Vlog, dahil vlogger nga, so, nung una niya akong nakita, sabi niya sa akin, ay, ang ganda mo. O, see? Hindi sa akin bibig yun, ha? Pangalawa namin kita, sabi niya, ay, ang sexy mo. Sa isip ko na lang, ano kaya ako maganda? Anong kinaganda ko? Siguro napapaganda ako para pupurihin. O sabi ko naman, paano ako naging sexy? Siguro nagpapasexy ako para din sa ganun. So, hindi galing sa bibig ko. Kung maganda ako, thank you. Kung sexy ako, thank you. Pero Ate Loli, talagang yung puso ko talagang kumakaba-kaba. Yung bang tawa na lang so ako, no? Dahil pinupuri ako na hindi ko expected na gano'n, no? Pero lahat naman tayo ay magaganda. At yung kagandahan natin hindi po nakikita sa labas, kundi kagandahan sa loob, Kung paano mo dalhin ang yung mga kaibigan, yung mga kakilala mo. Paano tratuhin, di ba? So, kailangan lang po maging patas. Huwag po tayo magpadala na porket lalo tayo dito po sa Hong Kong. Kung saan ka mang mga nagtatrabaho sa iba't ibang bansa, no? So ang Canada, malaking sahod 'yan. Ano pa ba yung mga Europe, yung mga basta ano pa yung mga pounds sa UK. So malalaki mga sahod 'yan. Wag po nating ipagyayabang na malaki ang sahod ko sa iyo. Yung mga nauna na nagmuni o yung mga ganyan na matataas. So ingat po tayo sa ating mga bibig sa pagsasalita dahil hindi sa mahabang panahon nasa taas ka, babagsak ka rin. Kung ang isang tao ay sinasabihan mo na uy, kawawa ka naman, di ba? Tapos para bang minamaliit mo siya, balang araw tataas siya at malalagpasan ka. Kaya ingat po tayo sa ating mga sinasabi, lalo na yung marami akong mga kakilalang matataas o malaki sahod ko kaysa sayo. Wag po tayo magmamayabang, hindi po, dahil maging anong tawag nito, yung maging hindi tayo maghambog sa Bisaya kasi. So lagi po tayong nasa kalagitnaan. Kung pupurihin tayo, di talagang masaya tayo, at least hindi galing sa atin. Kung namumuri ka at galing sa'yo yan, pinupuri mo yung ibang tao, yan, maganda. Pero kailangan yung pupuri mo na hindi naman masakit, kasi may puri bang masakit, diba? So dapat lang ingatan natin yung mga salita natin, dahil hindi po lahat ay nasa itaas tayo, balang araw babagsak. Yung sinasabi na gaano man kataas ang eroplano, babagsak at bababa din yan, no? So yun lang po ang may babahagi ko sa mga kapatid, sa mga kaibigan, dahil yan po ang aking natutunan dito sa Proverbs chapter 27 verse 1 and 2. So wag po nitong kalimut. Pwede po rin po kayong magbasa. Basahin niyo po ito at maintindihan niyo naman, kasi madali lang naman, napaka-simple lang ang sinasabi dito, no? Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Yun, 'di ba? Napaka malinaw
Purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig ng iba at huwag ng iyong sariling mga labi. So, hindi po natin sabihin sa ating sarili, no, na bait, ang bait-bait ko, ganyan. Tapos, yun pala, sa harap lang mabait, tapos sa likod, ganun-ganun na, di ba? So, marami po yan dito. Tayong mga Pinoy, ganyan po mga ugali natin na mga hambog, di ba? Basta Pinoy, ganyan, mga mayayabang. Hindi na, sige, paglagyan natin, hindi naman lahat, pero may mga ganyan talaga. Pero kung alam mo na, naglilingkod ka ng mga, naglilingkod ka sa Panginoon, alam mo na yung mga, saan ka nagkakamali, saan ano yung tama at yung mali. So, makontrol mo na yung sarili mo. Yung iba naman na kahit nasa Panginoon ka, nagsiserve ka, nagsiservisyo ka, parang pakitang tao lang, wala sa gawa, no? So, wala sa gawa, kumbaga, oh, love Jesus, I'm servant of Jesus. Tapos, servant of Jesus, ano yung mga ginagawa mo? Diba? Servant of Jesus. Paano yan? Nagsiservant ka pero yung ginagawa mo, yung ugali mo. Pagtapos ng pagharap pala ng Diyos, ang bait-bait mo. Pag tumalikod ka na sa bahay, sa simbahan, ando, nakichismisan ka, nakidagdag ka ng mga opinyon na dapat hindi. O, di ba yung mga ganyan? So, ingat po tayo. Hindi po dapat na ganyan. Dapat, kung ikaw naman may naririnig ka, kung alam mo naman na ganyan yung tao, pwede naman natin yung pagsabihan na ayaan mo siya, buhay niya yan. Pwede mo ring i-advise. Kung makikinig sa'yo, edi okay. Pag hindi, wala tayong magawa. At least, napag-advise na natin. So, no? Ganyan po ang gagawin natin. Makisabay na lang sa agos. Kumbaga yun na nga, makisabay na lang sa agos. Basta alam naman natin sa sarili natin kung ano. Pero minsan yung mga ibang tao naman kasi hindi alam kung anong pinagsasalita natin. Masakit, nakakapagsakit na pala sa iba. Hindi natin namalayan na masakit. Yun na, na sila, magtatampo. Hindi rin pala tama na kung ano-ano na lang ang pinagsasabi mo. Tapos, may nasasaktan pala at hindi nakakapagsabi sa'yo. Nagtatampo. No? Kaya mahirap din ang sitwasyon, no? Kaya dapat ingat tayo sa ating pagsasalita. Ingat tayo, dahan-dahan, na hindi tayo makasakit. At ang importante dito sa verse na sinasabi, huwag kang purihin ng sarili. Baka bukas, yung sinasabihan mo, bukas mayaman na kung baga ganyan. Kasi may naalala ko sa ganyan, experience ko rin yan nung dalaga pa ako. Kasi ako nga yung panganay na babae, meron akong pinsan na lagi akong hindi ko alam kung sa harap ng syuta niya, pinupuri ako. Pero pag kami lang dalawa, pinagsasabihan ako ng masakit. No? So, grabe talaga yung pangyayari ngayon na kami lang dalawa ang nakakaalam kung anong sinasabi niya sa akin, sikreto. Dahil nakapagtapos siya, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Dahil sila, pinsan ko, okay namang may kaya. Kami kasi, wala. Hiwala yung mga magulang namin, kaya mahirap yung buhay. So, ngayon, yung naabot niya, ngayon kamalasan. At nagiging hindi pa maganda ang buhay niya dahil isa pa rin siyang yung sinasabing may asawa yung naging sa kanya. So, mahirap po yung kanya, no? Na noong ako ay ang daming sinasabi tungkol sa akin. Tapos, kinalaunan, pareho din kami nag-abroad. Kinalaunan, meron akong naipundar. Samantalang siya, nawala na yung lahat sa kanya. Kasi dati ganyan, meron siya. Nawala na lahat. So, no,
nakapaghihinayang na nasaan yung noo na nasa itaas ka, hindi mo minintin. So dapat pala i-maintain natin upang manatili sa atin, huwag po nating hayaan na mawala. So ganyan po, brothers and sisters. So hanggang sa muli, mag-pray po muna tayo bago natin tapusin. Lord God, thank you po sa araw na ito na kami po ay nakipagbahagi ng iyong mga salita. Thank you so much, Lord, sa bawat isa sa amin na binigyan mo ng lakas buhay. Pinapahiram mo pa kami, Panginoon. Maraming sa lahat ng biyaya na binigay mo bawat isa sa amin, na kami po ay naging saya, lalo ng aming pamilya sa Pilipinas. O God, Jesus, ikaw po ang aming pinupurit, pinagpapasalamatan. Panginoon, kami pabigyan niyo ng knowledge, understanding, at matutunan namin, maintindihan namin, Panginoon, ang mga salita sa iyong aklat, Panginoon. Lord God, hihingin po namin bawat oras, minuto, kami po iyong iingatan, lalo na aming mga mahal sa buhay kung sa amang bansa naroon. At Lord God, Jesus, ang bansang ito at ang bansang Pilipinas at ang buong universe, na pagalingin mo na po, tanggalin mo na po ang virus, ang sakit na ito, Panginoon. Ikaw lang ang gamot, ikaw ang aming doktor, Panginoon. Ibigay niyo po sa amin, pagalingin niyo po kami, at kami po ilayo niyo sa mga sakit at iba pang mga aksidente, O God, Jesus. Panatilihin mo ang aming sa amin kung kami po ay nasa mataas man o level, at ang mga nasa ibabay pataasin mo, Panginoon. Maraming salamat, O God, Jesus. Ito po aming kahilingan at pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. So, thank you. Hanggang sa muli. Bye-bye.